Ito kanina mga hoops, naisip ko, why not abolish Congress, di ba? Biro mo, ilang trillions of pesos will be saved ng Pilipinas. Imagine, nagkakaroon kasi ng budget insertion, nagkakaroon ng revision yung budget nila. In trillions of pesos yan. We're talking about trillions of pesos. Nagkakaroon ng insertions. So maraming billions, millions of unaccounted or yung mga nagiging ghost project na, di ba? Kaya sa Kongreso. So, to me, para makatipid ang Pilipinas, talbaw na tayo sa utang eh. Ako may utang ako. Pero I'll be going out in this world. Hindi ako makakabayad ng utang. Sino yung babayad? Yung susunod na generation, yun ang kawawa. Sila yung naiipit ngayon, sila yung lumalaki yung utang nila, and ayun nga, simpleng mamayan ka lang, gusto rin nating makasurvive. Problema kasi nga, yung Congress na yan, hindi batas yung inaatupag nila eh. They are looking after yun sa malay-maleta. Maletang pera. Kung paano nila maitatakas yun. Ayun. Yung kaibigan natin nandito na. So, to me, the best thing is to fight corruption, to remove all these unnecessary insertions, budget insertion. Tanggalin na lang yung Kongreso, abolish na lang yan. Diba? Or, say, sa Bulacan, isang representative na lang. Ganun na lang mangyari. Hindi yung katakot-takot sa District 1, District 2, District 3, ilan pa sila? 2, 3, 4, ganun. Sa Bulacan, ilan? Ang dami nila, di ba? So, why not isa na lang? Kasi pag isa na lang, compare to, say, sa Bulacan, mga 12 or more, kung isa na lang, so isa na lang, kung isa na lang, 1 million sweldo niya. So, 1 million na lang yung pasisweldoin ng yung gagaling na sweldo sa taxpayer, 1 million na lang. Kumpara sa kung ilan niya, say 24, so that's 24. Do the math na lang, ganun lang, di ba? So the best thing is, to me, abolish na lang. Ang laki na matitipid. Wala pang corruption, may iwasan, mababawasan yung mga corrupt na mga government officials natin. Kasi ang nangyayari, merong project sa Congress, yet hindi dumadaan or hindi nalalaman ng local government, like sa Bulacan. Yung governor, walang kaalam-alam, meron na palang mga projects dito na national, sinasabi nila national. That is project ng mga congressman, they endorse it at pinatutupad sa isang komunidad, sa isang probinsya. So hindi alam kasi batchmate ko yung governor ng Bulacan. Hindi niya alam na meron palang projects na ganito. Makikita na lang biglang magkakaroon ng construction. Hindi dumadaan sa kanila. Dapat merong local government involvement para naman para ma-document lahat. Yun, isa pa yun yung documentation na yan paperwork kasi puro papel So hindi kagad makita. Ako mag-iimbis na, kakalkalin ko pa yung tambak na papel na yun. Kung masunog pa, di ba? Nagkaroon nga ng sunog sa DPWH QC, di ba? Nawawala yun yung paper trail. Pero kung computerize yan, tapos ilagay na sa cloud dyan, which is much better. So, to me, abolish na lang natin yung kongreso na yan para wala nang corruption. Mabuwasan yung yung mga corrupt na kasi sila din paulit-ulit, ilang taon na naging congressman, like here sa Baguio, ilang taon naging congressman. Ano ba yung legacy project na nakita ko dito? Parang wala naman. Not unlike before na nagkakaroon ng overpass, may makikita mo talaga yung quantifiable yung mga projects na nakikita ng tao, napapakinabangan ng tao hanggang ngayon. It is very useful. Ito na, nagagamit ko rin. Although, syempre, pag senior citizen na, medyo mahirap na makiat. Yan. So, to me, the best thing is, abolish na lang yung Congress. Kayo, ano sa tingin nyo? Sa